Yan guys, replyan natin siya, no? Natuwa kasi ako sa kanya. Kasi, nag-atalo-talo sila sa comment section. Tapos sabi niya, bahay, hindi nga kumikita yung bahay, nakatingga lang yung bahay, gumastos ako ng ganito kalaki, tapos hindi naman, hindi naman kumikita. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na mindset, kapag kayo ay bahay talaga, ang pinundar nyo nang hindi nagge-generate ng income. So, iba kasi yung bahay na nag-generate ng income at bahay na hindi nagge-generate ng income. Guys, anong pagkakaiba nun? 'Di ba? Anong pagkakaiba niya? Ang bahay na nagge-generate ng income, hindi mo mararamdaman na nagbabayad ka sa monthly amortization kung sa pag-ibig ka kumuha. Or kung sabihin natin na, kunyari nagpundar ka talaga ng sarili mo. Pag nagge-generate siya ng income guys, hindi mo mararamdaman sa sarili mo na naghihirap ka. Kasi nga, sabihin natin may 5,000 na ipinapasok tong si property mo na pinagkagastosan. 'Di ba? Kung tutusin, malaking bagay to guys, no? Sa atin, ang 5,000 is malaking bagay. Parang pag nagsisimula ka, is malaking bagay na po ito. Hindi lang to ma-appreciate kapag syempre, masyado ng madami kang napunta tapos 5,000 lang kikitain mo. So, ito sinasabi ko lang to sa inyo guys, no? Ay, sorry. Sinasabi ko lang to sa inyo guys na alam nyo, wala naman talagang mali sa ating ginagawa eh. Ngayon, ang isipin lang natin, once na magpundar tayo, ano ba ang maitutulong nito sa atin pagtanda natin. So, kami kasi is nagpundar din po kami ng bahay. Meron din kaming bahay sa province. Guys, don't get me wrong ha, may bahay din kami sa province. Nung nasa Japan ako, nagtulong kami ng father ko na ipagawa yung aming bahay. So, yung bahay namin, magkano din nagastos namin doon. So, medyo malaki din po yung nagastos namin doon sa bahay namin. Natitirhan naman namin siya, pero hindi talaga siya nag-generate ng income. So, masisira yung gutter, magme-maintenance ka ng pintura, and then may masisira sa bahay. Sa Japong ganun, magbabayad ka ng amilyar, magbabayad ka ng tubig or ng kuryente. So, talaga pong ganun, na meron talagang gastos kapag nagpundar ka ng bahay. Tapos, ang laki pa ng iyong nagastos para sa pagpapatayo ng bahay. Kaya nga, ang aking sinasuggest sa inyo, kung kayo ay magpapatayo ng bahay, unahin nyo muna yung nag-generate ng income sa inyo. Pero, sabi nga nung iba, paano naman yung mga walang bahay? So, wala po tayong magagawa doon. So, ang pwede nating masabi is kung meron namang space para meron kayong maging upahan doon sa inyong ipinatayong bahay. For example, is maglalagay lang kayo sa gilid ng isang portion na parang may titira na ibang tao, kung okay lang sa inyo na masamahan kayo ng ibang tao, is pwede nyo po yung gawin. So, guys, it depends naman yun sa situation. No? Tingnan din natin yung mga sitwasyon natin. Ang atin kasing ina-advocate, guys, is ito yung mga OFW natin or kung sino man yung makapanood sa atin na ang reason nila is para pagtanda nila meron silang mapupundar. So, ang bahay, alam naman natin, kagaya ng pandemic, ako nasa Pilipinas kasi ako nung pandemic. Nung pandemic po, talagang wala kaming napasok na income. So, ano lang yung ano lang yung inano ko, ano lang yung naging gastos namin. Ito yung para sa amin sa ipon. So, kung wala akong ipon, wala kami lalabas na pera, wala kaming kakainin. Kasi hindi kami bigyan ng ayuda. Noong panahon kasi na yon, ewan ko ba kung bakit ganon. Sasabihin nila, bato naman yung bahay nyo. So, hindi kami entitled para sa ayuda. Hindi nga rin kami makapagtrabaho. So, doon kasi ako nung inabutan sa Pilipinas. Kaya, guys, si ate, or si boss, yan, kung sino man siya, yan, nakatenga lang daw yung kanyang puhunan kasi nga bahay yung kanyang ipinundar. So, siguro itong bahay na to is hindi niya napaupahan. Or hindi pa siya ganun, hindi niya pa ganun kagamay, yung pagpapaupa, ganun, paghanap ng uupa, or siguro sa province yung kanyang nabili, something like that. So, I do hope, no, bago kayo bumili ng property, kung property man ang bibilhin nyo, tanongin nyo muna sa sarili nyo kung ito ba yung makakatulong sa akin sa pagtanda ko, ano ba yung aking gagawin dito sa bahay, sa property na to, bakit ba ako, at ano ba yung purpose ko, bakit ako kukuha ng property na to. So, guys, kung sa tingin nyo is namomotivate kayo sa reason kung bakit kayo kukuha ng property, kumuha po kayo ng property. Pero, dapat yung desidido, yung isip, yung puso, tsaka yung kaluluwa nyo. Bakit? Medyo masalimuot kasi pagdating sa requirements, lalo na kung kay pag-ibig kayo kukuha ng property. Pero kung bibili kayo sa mga province, guys, especially sa mga subdividend, please lang, guys, yung tunay na yung mother title is yung nagbebenta. So, huwag kayong bibili basta-basta doon sa hindi naka-mother title, buhay pa ang nasa mother title. So, hindi kasi lahat is natitituluhan sa ganyang mga bagay. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo, no? Mag-iingat kayo sa pagbili basta-basta ng property. Maging mapanuray kayo doon sa mga property na bibilhin nyo. So, hindi ibig sabihin na murang isang property is tamang-tama na sa inyo. At hindi rin ibig sabihin, guys, na rush yung pagbebenta ng property. Totoo talagang rush. Minsan lalagyan nila, rush for sale. Naka 30% discount kami. Pero guys, tingnan nyo yung market value ng property na nandoon sa lugar na yon.
Kung ang market value ng property na yan, sabihin natin ang per square meter is nasa 5,000, tapos yung binibenta, yung amount ng pagbibenta is ganun din ang per square meter, hindi po siya totoong rush, niloloko lang kayo sa mga posts. So guys, maging mapanuri tayo, no? Kahit nagsisimula pa lang tayo, maging mapanuri tayo. Kasi madadala talaga tayo once na mali yung ginawa natin sa una pa lang. So, hindi natin siya sa sarili natin, hindi natin siya maiilaban. Ako kasi naiilaban ko kung ano yung property na pinundar ko kasi yung unang pasok ko medyo mahirap pero kinaya ko agad siyang paupahan kasi kahit maliit lang yung paupa sa kanya, nasa 4,000 lang, nasa more than 2 years din yun na napaupa ko ng 4,000. Pero guys, nung natututunan ko to unti-unti, so natutuwa ako kasi imagine nyo ngayon yung 4,000, ngayon 10,000 na siya. Yung paupa mo sa kanya, nasa 9,000 na ganun. 'Di ba? So, iba talaga kapag may natututunan ka sa mga baby steps mo, may natututunan ka sa mga bagay na pinupundar mo. And walang mali guys sa kung ano man yung ipundar natin. Iba talaga pag may business ka kasi iba eh. So, ito kasi rental properties guys, ang kaibahan kasi nito, ang rental properties kasi pagtanda mo kahit di ka magtrabaho, basta may naupa sa'yo is mag-generate yan ng income sa'yo. Ang business naman is iba, mas malaki talaga ang cash flow ng business mo, pero huwag kang magkakamali kasi baka malugi ka. So, pwede mo itong pagsabayin ang rental at saka ang business. Ang rental parang pang-ayuda mo sa pang-araw-araw mo. Ang business, ito yung gagawin mo siyang wealth. So, yaman. 'Di ba? So, yun yung kaibahan ng dalawa. Magkaiba sila ng pinupunto ng rental at saka ang business. Ang business, kapag magaling ka sa business, talagang ang bilis ng pasok ng pera. Pero dahil nga OFW tayo, hindi pa agad natin matingnan yung part ng business kasi nga, nandito pa tayo. Eh, kung may rental property ka na ngayon, tapos pag uwi mo, bigla kang mag-business, habang busy ka sa pagbibusiness mo, hindi ka nag-iisip na baka sumablay yung pagbibusiness mo kasi alam mong may aayuda sa'yo na rental property. 'Di ba? Iba yung may aayuda eh. May magbabayad ng bills mo, may magpapakain sa iyo habang ipinupundar mo yung sariling business na gusto mo. For example, ang business na gusto mo ay kainan. Hindi naman agad-agad magbo-boom yung kainan na gagawin mo. So, unahin mo na may rental property para sa kaliman na hindi agad siya mag-boom, hindi ka mag-iisip na, saan ako kukuha ng pangbayad ko ng meral ko, di ba? So, ganun yung ibig ko sabihin. So, walang mali sa ating ginagawa, basta tama lang yung reason natin bakit natin to ginagawa.